Meron. Gusto mo ganyan? Hindi, kahit patayo na. Okay lang. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper,
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can.
Father, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Dakila si Yahweh, dapat papurihan, sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa, nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Aring aral, kami ay tulungan, papurihan, malwalhati ka man,
Napakabuti niyo po sa amin, aming Ama. Muli ay ginising niyo kami sa isang napakagandang umaga. Salamat sa mainit na sikat ng araw at sa banayad na ihip ng hangin. Katunayan ng iyong pag-ibig, ang iyong kabag, ang iyong biyaya ay bago sa bawat umaga. Salamat po, Panginoon, sa muling pagkakataon na ibinigay niyo sa amin. Na kami, kahit layo-layo, iba-iba ang aming tahanan, Panginoon, ay pinagsama-sama niyo po kami sa isang espiritu ng pananambahan at pagpupuri sa iyo. Panginoon, dalangin po namin na samahan niyo po kami sa aming pananambahang ito. Hayaan niyo pong kumilos sa aming kalagitnaan ng iyong banal na espiritu. At alisin niyo po, Panginoon, ang lahat ng maaaring maging hadlang upang ikaw ay aming masamba sa espiritu at sa katotohanan. Ang lahat po ito'y aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Dalangin namin, O Diyos ay bigin, kapayapaan mo'y aming tanggapin. Amen. Sabay-sabay po tayo sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sinasampalatayanan ko ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birheng Maria. Nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ay papurihan at ang anak at ang diwang banal. Paghahari walang hanggan, namuna't ngayon pa, walang hanggan. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa totoo lang po, hindi ko po alam paano po ito sasabihin, pero kung meron pa pong hindi nakakaalam ay nais ko po munang ipabatid na ating pong kapatid na Kuya Dante, ang asawa po ng ating Diakonisa na si Ate Ruby ay kinuha na po ng ating Panginoon. Siya po ay nasa piling na po ng ating Panginoon kahapon po ng tanghali. Alam ko po sa mga oras po na ito, siya po ay kinikremate at hindi ko lang po alam kung anong oras po matatapos. Pero ang isa ko din pong alam ay ang anak po ni Ate Ruby ang kukuha ng kanyang urn, si Kuya PJ po, samantalang si Ate Ruby po ay nasa ating church at ngayon po ay naka-quarantine. Patuloy po nating ipanalangin ang
mga naiwan po ni Kuya Dante, si Ate Ruby at si Kuya PJ. At ganyan din ay patuloy din po natin ipanalangin ang mga kapatid po natin na nawalan din po ng mahal sa buhay dahil po sa nangyayari po na pandemya ngayon sa ating bansa. At patuloy din po natin ipanalangin ang ating manggagawa din po si Pastor Henry at si Tita Resi na patuloy na kagalakan at kalakasan ay pagkaloob sa kanila. At ganyan din po kay Pastor Sam na patuloy na kalakasan at may balik nga po yung full strength niya nga po muli. At patuloy po natin sila ipanalangin at ganyan din ipanalangin po natin ng iba nating mga kapwa na ngayon ay dumadanas din po sa pandemyang ito. Patuloy po tayo sa ating gawain. Tayo po ay dumako para po sa mga pahayag sa ating sa tuwing linggo po at 11 a.m. ay meron pong online PCUMC Kids Sunday School. So, hihingi po siguro ako ng link para po masend ito para sa ating mga bata po. Ganyan din naman po ay tuwing Thursday at 5 p.m. po, meron po tayo online midweek service via Zoom and Facebook Live ng ating church sa ating FB page po. At gayon din po tuwing Friday at 4 p.m. meron po ang mga kababaihan ng kanilang care group via messenger video call or ito po yung FB room. So via doon po sila. At gayon din po tuwing Sabado at 5:30 a.m. ay meron po tayong NEDD Dawn Prayer via Zoom and FB Live. Yung FB Live po nito ay nasa Northeast Bulacan District Facebook page po. At ganyan din po ay hinihilingan ko po ang bawat isang church council leaders at members na maiwan po mamaya after ng ating service. Ganyan din po si DS para po sa saglit na meeting po. So maraming salamat po. At ngayon naman po tayo po idadako sa mga kaarawan at mga anibersaryo po. So, para po sa mga magdiriwan ng kaarawan sa Anyatama at Laredo Central, noong October 4 po ay nagdiwan ng kanyang kaarawan ang kapatid na John Edward de la Cruz. At gayon din po nung nakaraang October 5 ay nagdiwan ng kaarawan ang ating kapatid na Rosario Magcali. At gayon din po sa araw na ito, nagdiriwan po ng kaarawan ang ating kapatid na si David Joshua Yanesa at gayon din po ang kapatid ng Francisco Patawi. At bukas naman po, October 11, ay ang kapatid na Sandra Asis, kapatid na Joycel Katanghal, at gayon din po ang kapatid na Mark Joshua Estares. At gayon din naman po sa October 12, ay kaarawan po ng kapatid na Mariana Risa Martin. At sa October 13, ay ang kapatid na Rember Castillo, si Kuya Bong po ito, at ang kapatid na Mateo Indol, at kapatid na Joel Irakta. At gayon din po sa October 14, ay magdiriwan po ng kapatid ang ating kapatid na Lara May Balahadya. So happy birthday po sa inyo na magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Atin po silang awitan at ipanalangin po matapos ang ating awitan. Sige po, tayo po ay manalangin. Ipagpasalamat natin ang mga kapatid natin na dumaos at magdaraos ng kanilang mga kaarawan. So, aming Diyos, aming pong tinataas sa iyo ng mayroong pagpapasalamat ang aming mga kapatid na nagdaos ng kanilang kaarawan, ang aming kapatid na John Edward de la Cruz, ang aming kapatid na Rosario Magcali, ang aming kapatid na David Joshua Yanesa, ang aming kapatid na Francisco Patawi. Panginoon, i-bless mo nga po sila at patuloy nilang maranasan ng iyong pagpapala.
ang iyong pag-iingat at ang iyong panguna. Ngayon din, namin pong pinataas sa iyo si kapatid na Sandra Asis, si Joyce Katanghal, at si kapatid na Mark Joshua Stares, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbantay, mag-ingat, magpala sa aming mga kapatid na ito. At bigyan mo, Panginoon, ang katuparan ng kanilang mga pangarap at maging pagpapala ang kanilang mga buhay sa lahat ng pagkakataon. Amin din po tinataas sa iyo ang aming mga kapatid na si Maria Nerissa Martin, si kapatid na Rember Castillo, si kapatid na Mateo Indon, si kapatid na Joel Erakta, at ang aming kapatid na Laramie Balahadja, Panginoon. Panginoon, ang aming mga kapatid pong ito ay iyong pinagpala ng maraming mga taon ng kanilang buhay at naasahan namin sa panibagong taon na kanilang lalakaran ng buhay ay patuloy na pagpapala, patuloy na pag-iingat ang iyong gagawin sa kanila, puproteksyonan mo sila, sasamahan mo sila sa kanilang mga pangarap, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Ko, Diyos, ang lagi nilang maranasan. At sa lahat ng mga pagpapala na kanilang tatanggapin mula sa iyo, ay magamit nila ito, Panginoon, sa lahat ng paraan na ikaw ang napapapurihan. Magamit nila ang kanilang buhay, ang kanilang talento, maging ang kanilang tinatangkilik at mga panahon sa paglilingkod sa kapwa na ikaw ang pinaglilingkuran. Sa paglilingkod sa iglesia upang ang iyong kalooban ang lagi nilang masunod, Panginoon. Huwag mo po silang pababayaan sa lahat ng pagkakataon. At ikaw, Panginoon, ang laging sumakanila sa lahat ng araw na kanilang lalakaran. Ito po yung aming dalangin kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Harap ko sa unang pagbasa na matatagpuan sa Aklat ni Job, Kabanata 23, talata 1 hanggang 7, hanggang 16 hanggang 17. Nais ni Job na iharap ang sa Diyos ang kanyang kalagayan. Ang sagot naman ni Job, hanggang ngayon, masama pa itong aking nasa loob, pagkat napakabigat ang parusa sa akin ng Diyos. Kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, siya'y aking hahanapin, aking pupuntahan. Idudulog ko sa kanya ang aking kalagayan, at aking ilalahad ang mga katwiran. Ibig kong marinig ang kanyang sasabihin, ng aking malaman ang kanyang gagawin. Kapangyarihan niya, kaya'y pairalim, hindi ang gayon sa aking di niya gagawin. Ako ay matuwid na haharap sa kanya upang patunayang wala akong sala. Sa dakong silangan, hindi siya matagpuan. Wala rin siya sa gawing kanluran. Di ko rin makita sa dakong hilagaan. Sa bandang timog, wala ni bakas man. Pinapanghihina ng Diyos itong aking loob. Sa makapangyarihan, malaki ang aking takot, sapagkat kadiliman ang nasa aking palibot. Lambong ng dilim sa mukha ko ay gumalo. Amen. Para naman po sa ikalawang pagbasa, matatagpuan po ito sa Aklat ng Hebreo, chapter 4, verses 12 to 16, at ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. At walang nilalang nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos ay hahawakan nating matatag ang ating ipinahahayag. Sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya, upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan.
Ang ebanghelyo po ay matatagpuan sa sulat ni Marcos, Kabanata 10, talata 17 hanggang 31. At ito po ang sinasabi. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya ay nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya ay lubhang napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito, ngunit muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino po kaya ang maliligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. At nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito na 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan, ngunit maraming nauuna na mahuhuli at maraming nahuhuli ang mauuna. Ito ang salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, lumapit ka lang. Kung nandito ka na, aatras ka pa ba? Wag na, tingin mo'y di makakaya. Palaging may pag-asa. Magtiwala ka lang, itawag mo sa Kanya. Huwag kang mag-alala, dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang. Maraming pagsubok man ang dumating, tumuloy ka lang. Lahat ay lilipas din. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan, ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Kumapit ka lang, huwag kang susuko. Kumapit ka lang, kumapit ka lang. Salamat po sa mensahe ng awit. Huwag tayong susuko. Kumapit lang, no? Ang aklat ni Job ay isang istorya ng isang taong matuwid na nakaranas ng pagsubok. At naghanap at nagtanong sa Diyos, pero hindi niya nakita ang tanong at ang sagot. Hindi niya nakita ang sagot sa kanyang tanong. Subalit sa bandang huli, ang presensya at pagkilos ng Diyos ay kanyang naranasan matapos ang maraming pagsubok. Alam nyo, yung tanong niya ay marahil ay tanong din ng mga taga-Plaridel. At tanong ko rin yan. Isipin nyo naman ang ating pinagdadaanan ngayon. Yung anak ng worker, tatay ng worker, ngayon asawa ng worker ang nararanasan natin. So, dahil nating tanong, pero sabi ko nga, hindi naman ako naghihintay ng sagot. Ang lagi kong sinasabi ay para lang ako isang hipon na nagpapatiagos sa tubig at hayaang akayin tayo sa takdang lugar na inihanda sa atin ng Panginoon. Mahalaga ay manatili tayong matatag, manatili tayong nangahawakan sa ating
Panginoon. At yung Hebreo 12 ay yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. At ang sabi doon ay kilala tayo ng Panginoon, walang nalilihim sa Kanya. Hayag sa Kanya ang lahat ng bagay at alam niya yung ating pinagdadaanan. At kung alam niya yung ating pinagdadaanan at hayag sa Kanya ang lahat ng ating karanasan, alam din niya kung saan niya tayo dadalhin. At alam din niya kung ano yung pinakamabuti sa atin. Sabi nga doon sa ibang commercial, mothers knows best. God knows best for His children. At yung angklat ng yung ebanghelyo ni San Mateo ay isang napakagandang talata na karanasan ng isang mayamang lalaki na lumapit sa Panginoon at nagtanong, isang napakagandang tanong. Lord, what must I do to inherit eternal life? Yan ang tanong. Meron na ba sa inyo na lumapit sa inyong pastor at nagtanong, Pastor, pwede po bang ipag-pray niyo ako para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Pero na ba kayong karanasan? Ako sa loob ng 30 taon ng pagpapastor, walang lumalapit sa aking miyembro na sasabihin, Pastor, pag-pray niyo nga po ako para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Wala pa lumalapit sa akin gano'n. Ang lagi lumalapit ay, Pastor, pag-pray niyo nga po ako para makapasa sa exam. Pastor, pag-pray niyo nga po ako para matanggap sa trabaho. Pastor, pag-pray niyo nga po yung aking kapatid, yung aking asawa, mayroon pong sakit. Puro ganon. Walang ganong lumalapit at walang lumalapit sa pastor para humingi ng buhay na walang hanggan. The reason why, baka ibigay agad. Sige, bibigay ko agad sa iyo. Kung gusto mo ang buhay na walang hanggan, magpe-pray kita ngayon, bibigay na immediately. Gusto nyo? Kung gusto naman, mag-chat lang kayo. Pe-pray ko kayo na immediately ibigay ang buhay na walang hanggan sa inyo. Kung gusto nyo lang. So, yun yung isang lalaki lumapit sa kanya. Alam niyo itong lalaking to, napakasigurista. Sabi doon ay, ang lalaking to ay isang binata. Naku, palagay ko mayaman. Naku, baka hindi lang Montero sa sakyan nito. The rich, young ruler, leader, makapangyarihan. Sigurista siya. Kasi ang lakas ng loob niyang lumapit sa Panginoon at tanungin ang Panginoon, Panginoon, guro, mabuting guro, ano po ang pwede kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang pagtanong niya sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan is personal achievement. Kasi ano po ang pwede kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang tanong niya sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay isang personal experience, personal achievement, personal action. Para bang sa kanya ang merito? Ayaw naman ang Panginoong ipahiya. Sabi niya, binanggit ng Panginoon yung mga kautusan. Papatay, kung nanakaw, wag maano niya, wag ka matadaya. Lahat, ang dami kinuwento ng Panginoon. Sabi niya, at buong katapatan na sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, guro, mula po ng pagkabata ko, nagawa ko ng lahat yan. Wow! Napaka-relihiyosong tao nito. Mula po ng pagkabata, natupad ko na yan. Sino sa inyo ang mayroong lakas ng loob na lumuhod sa Diyos, humarap sa Panginoon at sabihin, Lord, mula pa sa pagkabata, natupad ko na lahat yan. Napaka-relihiyosong tao nito. Napaka-relihiyoso nito. Mas relihiyoso pa to sa akin. Mas relihiyoso pa to kay Kuya Dojo.
Ano? Isipin ninyo, mula pa lang ng pagkabata, natupad na niya ang lahat ng sinasabi, ang lahat ng kautusan na sinabi, binigkas ng Panginoon. Kayo ba, checkin nyo nga yun. I-test nyo nga kung kaya nyo sabihin sa harapan ng Diyos, Lord, nagawa ko na po lahat yan. Di ba? At ang sabi ng Panginoon, ganun ba? Very good. Pero may kulang pa. Sabi doon, sige, hinamon ng Panginoon yung rich young man. Hinamon ng Panginoon kung talagang gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung talagang natupad mo lahat, ang lahat ng sinasabi sa batas, ang lahat ng iniuutos, kung talagang nagawa mo ng lahat yan at totoo ang desire ng iyong puso na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, na gusto mo na magkamit ng buhay na walang hanggan, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ipamigay sa mga dukha, at bumalik ka sa akin. Jesus challenged the rich young man. Hinamon niya. Sige, kung gusto mo talaga yan, hindi kita bibiguin. Pero may kulang sa'yo. Ibenta mo yung mga ari-arian mo at sumunod ka sa akin. And from that words from the Lord, na-revealed yung totoong motibo ng lalaki. Na-revealed yung totoong laman ng kanyang puso sa harapan ng Diyos. Nang sabihin ng Panginoon, may kulang pa sa iyo, humayo ka, ibenta mo, ipamigay mo, at sumunod ka sa akin. At ang sabi ng pagkasabi ng Panginoon, ang sabi doon sa talata, buong kalungkutan na napayuko ang lalaki at tumalikod sa Diyos. Di ba? Buong kalungkutan, hindi pala totoo. May mas mahalaga pa sa kanya. Kung sa church ngayon yun, papagalitan yung pastor. Kung sa church yan, pastor, tanggapin mo ng miyembro yan. Mayaman yan. Giver yan. Bakit hindi mo tinanggap? Siguro nagalit yung mga alagad kay Jesus no? Lo, sayang naman yung giver yun Ba't nyo hinayaan umalis? Baka hindi na bumalik yun. Yung pastor siguro, kung pastor yun, bobotis mo na agad yun, gagawin pang chairman ng council. Wala nang tanong-tanong. Ano? Wala nang tanong-tanong kapag may pumuntang mayaman sa church at gusto maging miyembro, palagay ko, tatanggapin agad. Wala nang tanong-tanong. Lalo ngayon, tandaan niyo, lalo ngayon. Maraming papakilalang malapit ang Metodista sa puso nila kasi kandidatuhan. Ano? Lalapitan kayo ngayon. Ang lalaking ito, mayaman. Malamang nagbibigay ito sa simbahan, malaking mag-igapo, malakas magdonasyon. Pero hindi tinanggap agad ni Jesus. Kasi nabasa ng Panginoon yung motibo. Nabasa ng Panginoon yung layunin ng lalaking ito. Nabasa ng Panginoon ang totoong laman ng puso nito ay hindi sincero sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Merong mas importante sa lalaking ito kaysa sa buhay na walang hanggan. Merong importante sa lalaking mayamang ito kaysa sumunod sa Panginoon. Ang mas importante sa lalaking ito ay yung kanyang kayamanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, napakahirap pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa pumasok ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman sa kaharian ng langit. Bakit?
Kasi po, hindi naman anti-rich si Jesus. Ang totoo nun, ang mga sumunod sa kanya, wala namang nagbenta ng ari-arian. Yung mga naunang mananampalataya sa aklat ng mga gawa. Pero sa panahon ngayon, wala. Merong ngayon, nagbebenta ng ari-arian, pambayad sa ospital. Ano? Wala ngayon, sa panahon ngayon, walang ganun nagbebenta ng ari-arian, pambayad sa paaralan kasi online. Ano? Ngayon, ang marami ay nagbebenta ng ari-arian, pambayad sa ospital, pero wala pa naman siguro nagbenta ng ari-arian para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala pa, ang sinasabi lang dito ng Panginoon, kaya niya sinabi yun, sapagkat ang lalaking ito, ang laman ng kanyang puso at isipan ay ang kanyang kayamanan. Ito yung barrier. Malaking barrier sa buhay na walang hanggan, yung kanyang kayamanan, sabagat nandirito ang kanyang puso. At ang sabi ng banal na kasulatan, kung saan nandoon ang inyong kayamanan, nandoon ang inyong puso, at walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, ang kanyang kayamanan o ang Panginoon. Kaya nga, may barrier, merong barrier na malaki sa pagitan ng buhay na walang hanggan at ng lalaking mayaman. At ang barrier na yon ay yung kayamanan na hindi niya kayang alisin. Minsan sa ating mga pagsunod sa Panginoon, may mga malalaking barrier na minsan hindi natin maalis, hindi natin maitulak, hindi natin maputol, at yung salita ng Diyos ay kayang gawin niya. So, yun yung mahalaga. Kaya sinabi ni Jesus na mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayo kaysa sa mayamang sa kaharian ng langit. Kasi yung kayamanan ay barrier doon sa pagpasok niya sa kaharian, kasi nandun yung puso. Hindi masama. Ako nga, ang lagi kong panalangin, Lord, kung papayamanin mo ko, ngayon na. Kung papayamanin ng matanda na ako, hindi ko na mai-enjoy yan. Mas lalong humaba ang matindi ang naging kahilingan ko ngayon sa Panginoon. Lord, payamanin mo na ako ngayon na, kailangan ko na. Kasi po marami po akong mga kamanggagawa, marami po akong mga kakilala, kamag-anak na mayroong sakit. By the way, yung pong isang naka-assign na babasa ngayon, ang talagang naka-assign ay si Lenny Concepcion, pinalitan ni Syra Jean Concepcion. Ang totoo po nun pinalitan po biglaan ngayon niya. Dinala din po agad sa ospital. Yung nanay, dinala ni Syra sa ospital. Kaya bigla immediately ay nagkaroon ng substitution. Marami akong kamag-anak, marami akong kakilala, marami tayong kamanggagawa na nagkakasakit. Kailangan ng pera. Kaya sabi ko sa mga, pwede ba Lord? Payamanin mo na ako. Bigyan mo ako ng maraming pera. Tutulong ko sa kanila. Ngayon ko kailangan. Diba? So, ang sinasabi lang doon ay may mga barriers minsan. May mga bagay na hadlang sa ating pagsunod, at kung ano man ito, ay ito'y alisin natin. At lumapit tayo sa Panginoon, Lord, what must I do to remove these barriers in order for me to follow you faithfully? Panginoon, ano po ang dapat kong gawin upang maalis ang mga hadlang sa aking buhay upang makasunod ako sa iyo ng buong katapatan? Let us come to the Lord today. Lumapit tayo sa Kanya at sabihin natin, Lord, what must I do to remove all the burdens or the barriers, lahat ng hadlang para makasunod ako sa iyo? Yun yung gusto kong una nating tignan. Pangalawa, nasabi doon ay may kulang. Yun ang unang naramdaman nung
lalaking mayaman, may kulang sa kanya. May kulang. At sa kabila ng kanyang pagiging mayaman, sa kabila ng kanyang pagiging makapangyarihan, sa kabila ng pagiging magandang lalaki niya, matipuno, makisig, hindi pa rin kumpleto ang kanyang buhay. Kaya lumapit siya sa Panginoon. At ang akala niya, ang kulang sa kanya, yung buhay na walang hanggan. Minsan, meron tayong mga pagtanaw na akala natin yun ang kulang kailangan natin, yung pala hindi. Akala natin yun ang kailangan natin, yung pala hindi. Meron talagang kulang. Alam niyo, maraming kulang sa atin eh. Kahit ano yung kalagayan sa buhay, may kulang. Sa inyo, meron bang kulang? Sino pa sa inyo ang kompleto na? Taas ang kamay. Hindi naman kayo nakikita. No, di ba? May mga kulang sa atin. At kaya naman sa lalaking ito, yung kulang niya, alam kung saan manggagaling. Alam na lalaking ito, yung buhay na walang hanggan, na sa pakiramdam niya, ay yun yung kulang niya, sa pagkakala niya, yun ang kailangan niya, sa pagkakalang kaya niyang makamit yun sa sarili niyang gawa, lumapit siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, what must I do to inherit eternal life? A perfect question. Tamang-tamang tanong. Paano ang gagawin? Tamang-tama yung nilapitan. Pero yung kanyang desisyon mali. Yung pinili niya iba. Wrong choice siya. Sa atin may kailangan tayo. At yung kailangan natin ay pwede nating hingin sa Diyos. At yung Diyos na hihingan natin, yung Diyos na lalapitan natin, ay Diyos na nakakaalam kung ano ang ating kalagayan. Alam nyo, ako, ang hiningi ko lang ngayon sa Panginoon, bukod doon sa maraming perang pantulong, ay bigyan ako ng hindi kumukupas na kagalakan sa puso. Pero sa tuwing meron akong mababalitaan ay na mga kapatid na nagkakasakit, yung kagalakan ko nababawasan. Hindi siya nawawala, pero nababawasan. Yung kapayapaan ko, hindi totally nawawala, pero nababawasan. Kaya araw-araw, kaninang umaga ang aking Panginoon, Lord, dagdagan mo po ang aking kagalakan. Dagdagan mo po ang aking kapayapaan, kagaya ng aking mga kapatid, mga kamanggagawa. Meron tayong kailangang kagalakan, meron tayong kailangang kapayapaan dahil ang paligid natin ay punong-puno ng mga nakakatakot na karanasan, nakakalungkot na balita. Kaya nga, dahil dyan, kailangan nating lumapit sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Sapagkat marami tayong kailangan. Hingin natin sa Panginoon ang isang buhay na punong-puno ng kagalakan. When life full of problem, trials, and sickness, let us come to the Lord with grateful heart. Kapag ang ating buhay ay punong-puno na ng kalungkutan, kapag ang ating buhay ay nakakaroon na ng kalumbayan, kapag ang ating buhay ay unti-unting pinapasok ng kalumbayan, lumapit tayo sa Panginoon nang merong pusong mapagpasalamat sapagkat binigyan pa tayo ng lakas. Kaya nga sabi doon sa Hebreo, ipunin ninyo ang nalilibing yung lakas upang ang inyong mga paang nalinsat ay tuluyang gumaling at lumakas. Yun ang pagpasalamat natin sa Panginoon. Totoo, makakaranas tayo ng kalungkutan. Totoo, makakaranas tayo ng sakit. Totoo, makakaranas tayo ng karamdaman sa iba't ibang paraan. Ngunit kapag dumating yan, kailangan natin ng kagalakan, kailangan natin ng kapayapaan, kailangan natin ng assurance na tayo magtatagumpay dito at para mating maranasan yan, lumapit tayo sa Panginoon at sabihin natin, Lord, pwede po ba ang aming puso ay buhusan mo ng kagalakan. Buhusan mo ng kapanatagan.
when life is full of problem, trouble, and sickness, lumapit tayo sa Panginoon ng mayroong grateful heart upang yung nangihina nating katawan ay muli niyang palakasin at pasiglahin. And lastly, let us come to the Lord and ask, Lord, what must I do to experience a pain-free life? Lord, ano po ang pwede namin gawin sa panahon ngayon upang maranasan namin yung buhay na malaya sa kalungkutan? Lord, ano po ang pwede namin gawin upang ma-experience namin yung buhay na malaya sa kalungkutan? Ano po ang kailangan namin gawin upang makalaya ang aming buhay sa mga takot? Ano po ang pwede namin gawin upang makaiwas sa mga sakit? Lord, what must I do to experience a pain-free life in this pandemic time? Ano ba ang pwede natin gawin? Alam nyo, yung pain, nandyan yan eh. Ano ba yung mga cause ng pain? Siyempre, sakit. Kawalan ng trabaho. Karamdaman, kawalan ng trabaho. Kalungkutan. Yung pain, nandyan yan eh. Pero ano ba yung kalaban ng pain? Pain is adversary of joy. Ang kalaban ng sakit ay ang kagalakan. Kapag ikaw ay merong nararamdaman, kapag mayroong pain sa ating puso, para bang natatabunan nito yung joy. In order for us to live in a free-pain life, we need to experience joy from the Lord. Kailangan natin, in order for us to overcome pain, kailangan nating malaman na ang kalaban ng pain ay ang joy. Kailangan ma-overcome ng joy yung pain na ating naramdaman, at yung joy na yon ay manggagaling sa masaganang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa atin. Alam nyo, ngayong umaga, paggising ko, tinext ko lang, chinat ko si Ate Ruby. Sinabi ko lang, 2 pangusap. Gandang umaga, God loves you. Yan. Yun lang tinext ko kay Ate Ruby ngayong umaga. Alam nyo ang reply niya? Ang reply niya sa akin na very touching. Opo, DS. Ramdam na ramdam ko po ang pagmamahal ng Diyos. Nagmamanifest po ito sa mga taong nakapaligid sa akin ngayon. Mga kapatid, yung palang kagalakang pwedeng maramdaman ng isang taong nalulungkot sa pinakamadilim at karanasan ng kanyang buhay ay pwede niyang makamit sa pamamagitan natin. Yung mga taong nalulungkot, yung mga taong nasasaktan ay pwede makaramdam ng joy na mula sa Diyos sa pamamagitan natin. We are the presence of God for those people who experiences pain in their lives. Tayo ang larawan ng presensya ng Diyos na nagbibigay ng kagalakan doon sa mga taong nakakaranas ng sakit ng buhay. Tayo yung ating pangumusta, yung ating pagpaparamdam sa mga taong nalulungkot, yung ating pagpapadama ng ating tulong sa kahit papanong paraan sa mga taong nadirimlan. Iyon ang kagalakang pwede nilang maranasan ng mula sa Diyos sa pamamagitan natin. Ma-experience ng ating mga kapatid yung pre-pain life kapag nandyan ka. Salamat
sa Plaridel United Methodist Church. Sa panahon ng kalungkutan ng kanilang manggagawa ay nandyan siya. Salamat sa Anyatam United Methodist Church sa panahon ng kalungkutan ng kanilang manggagawa, nandyan siya. Salamat sa mga manggagawang babae at lalaki na sa panahon ng kalumbayan ng kanilang mga manggagawa, nandun sila upang aliwin. Salamat sa mga laiko sa iba't ibang iglesia sa panahon ng kalumbayan ng kanilang mga mahal sa buhay, ng kanilang mga manggagawa. Pilit nila silang inaabot upang maramdaman ang kagalakan at matabunan ang kalungkutan at sakit. Yes! Ma-experience natin yung pre-faint life kapag yung joy na mula sa Diyos ang lagi nating pinadarama sa kanila. Yung masaganang pag-ibig ng Diyos na nagbibigay ng kagalakan kapag ito ang laging nararanasan ng mga tao na mayroong sakit, makakalimutan nila yung pain na madali. Yung anxiety. Maraming tao. Lord, what must I do to experience a pre-anxiety life? Di ba? Ano ba pwede natin gawin upang makalaya tayo sa anxiety? So, ang kalaban ng anxiety ay yung peace. Kailangan ng kapanatagan. At yung kapanatagan, alam niyo, dumarating yan kapag meron kang nararamdamang taong kasama mo. Lumalakas ang loob ng isang taong na kinakabahan, natatakot, lumalakas ang loob ng taong takot kapag alam niyang meron siyang kasama. Pag meron siyang kasama, merong nagpapalakas ng loob. At yung anxiety ay ma-overcome ng sino mang taong nakaka-experience nito kapag may taong nakapaligid sa kanya na nagpapalakas. Yung matandang kwento, ilalagay lang natin ng twist. Yung kwento ng kahoy na mayroong apoy na sama-sama. Di ba? Kapag ito yung isang kahoy na may apoy, yung may kalan na nagkakahoy, kapag yung isang kahoy ay inalis mo, mamamatay yung apoy doon sa isang kahoy. Pero kapag siya ay sama-sama, lalakas, hindi mamamatay, lalakas. Hindi mamamatay. Ganon, balik natin sa panahon natin yung matandang kwento, yung matandang ilustrasyon ng mga pastor noon. Pastor Syoko ko nadinig yun eh. Yung kahoy kapag inilayo mo sa sinaing, mamamatay yung kahoy na yun. Ngayon mga kapatid, para manatiling malakas, matatag, ang ating kapatid sa lahat ng karanasan ng bawat isa sa atin upang manatili tayong malakas, upang manatili tayong matatag, upang manatili tayong matibay, upang manatili tayong masaya. Lagi tayong magyakap-yakap. Lagi tayong magdalahan. Lagi tayong magpalakasan. Hindi na ngayon usapan ng kani-kaniya. Hindi na usapan doon ng ako, I, mine, and me. Hindi po ito ang panahon niyan. Hindi na po panahon ng I, mine, and me ngayon. Panahon na po ngayon ng we, us, and ours. Atin, tayo. Kami, tayo. Magkakasama na tayo ngayon. Dito na ngayon. Para ating mapagtagumpayan ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay upang matugunan ang ating mga kailangang kaaliwan at kagalakan, magsama-sama tayong lumapit sa Panginoon. Marami tayong kailangan. Ngunit maraming paraan ng Diyos. At ang bawat taong nakakakilala sa Panginoon ay pwedeng gamitin ng Panginoon upang maging daluyan ng kalakasan, maging daluyan ng kaaliwan, maging daluyan ng pag-asa ng mga taong nangangailangan nito. A pain-free life ay mararanasan natin hindi sa pagiging relihiyoso, kundi sa pagiging malapit sa isa't isa. A pain-free life ay mararanasan natin kung ang ating buhay ay naging instrumento ng daluyan ng pagpapala. Di ba? Masaya ka kapag ikaw ay nakakatulong. Masaya ka
kapag ikaw ay naging para gamit ng Panginoon sa kapakanan ng iba. Ang kasayahan, ang kalaban, ang pwedeng lumaban sa sakit, ang kagalakan, ang pwedeng tumalo sa kalungkutan. At yung kalungkutan ay mapapalitan lang ng kagalakan kapag ang ating buhay ay ginagamit ng Panginoon sa isang mabuti at tamang paraan. Let us come to the Lord and ask, Lord, here we ask. Use us for the glory of your name. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Para po sa ating mga ikapo at handog ay maaari po natin po ipadala sa ating GCash account ng ating church na naka-flash po ngayon sa ating screen. At muli po pansamantala ay hindi po tayo maaaring magdaan o ipadala ang ating ikapo sa ating church dahil po ang mga tao po ngayon na nandoon ay under quarantine pa din po. So, kung wala po tayong kakayahan na makapag-GCash, ay maaari po muna natin ipunin at dalhin na lamang po natin kung kailan na po muli pwede. So, sa mga may pagkakataon po na makapagpadala ng kanilang ikapo at handog via GCash, ay amin po silang hinihikayat. So, via GCash na lang po muna tayo sa panahon po nito. Maraming salamat po. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. Sige po, ating pong ipag-pray ang mga kapatid natin na patuloy nagkakaloob at ang mga magkakaloob pa. O Diyos, salamat po sa iyong mga anak na patuloy mong pinagpapala. Salamat po sa mga biyaya na kanilang tinanggap mula sa iyo. At nais po nilang ilapit ito sa iyo. Gamitin mo po, Panginoon, sa iyong ministeryo, sa pagpapalaganap ng iyong kaharian, sa pamagitan ng paghahatid ng tulong sa iba. Gamitin mo ang mga biyayang kaloob ng iyong mga anak mula sa iyo para sa kapurihan at kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ang kamay nagpagal nito, ang kamay ng kaloob nito ay patuloy mong pagpalain. Ibalik mo po ito, Panginoon, sa kanila ng siksik, pikpik, tiglig at umahapaw at lagi nilang maranasan ang kasapatan ng buhay na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus to aming dalangin. Amen. Ang pangako ko, Jesus, ika'y maging
tayo po ay dumulog sa Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan, Diyos na nakakaalam ng lahat ng aming ginagawa, Diyos na nakakabatid ng lahat ng aming patutunguhan, nakakabasa ng laman ng aming puso at isipan, at Diyos na tumawag sa amin upang kami sumunod sa landas na gusto mong aming lakaran. At Diyos din na nangako sa amin na kami ay hindi iwan, hindi pababayaan sa lahat ng aming karanasan sa buhay. Panginoon, salamat po sa lahat ng pangako. Salamat po sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Salamat po sa lahat ng binigay mo sa amin. Salamat po sa lahat ng panalangin namin na iyong dininig at iyong tinugon sa iba't ibang kaparaan. Panginoon, nawa ang iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan ay nagsilbing kalakasan ng aming pananampalataya upang magpatuloy kami sa buhay. Nawa ang mga ginawa namin pag-aawitan, pananalangin, pagkakaloob, pagbubulay-bulay ng iyong salita, ang aming pagtitipon-tipon sa pamagitan ng virtual platform, Panginoon, ay naging kalugod-lugod sa iyo. Naway kinalugdan mo kami at naway nabigyan ka namin ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyong dakilang kalagayan sa iyong banal na throne. Panginoon, salamat po sa malayang pagsamba na patuloy naming nai-enjoy sa iba't ibang mga tahanan. Nakakarating ang iyong mga salita. Salamat po sa teknolohiya. Salamat po sa mga mayap ng Plaridel United Methodist Church. Salamat po sa lahat ng nakabahagi ng aming pagsamba ngayon. Nawa ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga tahanan ay panatilian ng iyong kapangyarihan, makaranas ng iyong pag-ibig, makaranas ng iyong kagalakan, makaranas ng iyong mga pagpapala, material man ito, emotional, physical, spiritual, Panginoon. Lahat ng pagpapalang kailangan ng bawat tahanan ng iyong mga anak, naway ipagkaloob mo sa kanila sa panibagong linggong kanilang lalakaran. Panginoon, ikaw po yung nangako sa amin na sa aming paglilingkod sa iyo, sa kahit papanong paraan, ay sasamahan mo kami. Ikaw yung nangako sa amin na hanggang sa dulo ng sanlibutan ay sasaamin ka. Sa lahat ng landas at hakbangin na aming dadaanan, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya mo pala sinabi, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan sapagkat sa aming mga landasin ay dadaan kami sa mga masasakit na karanasan. Dadaan kami sa mga malulungkot na pangyayari ng buhay. Dadaan kami sa maraming suliranin at pagsubok, sa mga landas na aming lalakaran, sa aming mga pagsunod sa iyo. Kaya mo pala sinabi na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon, sapagkat alam na alam mo ang kailangan namin ng kasama. Alam na alam mong kailangan namin ng tagapagpalakas. Alam na alam mo pala na meron kaming dadaan ng mabibigat na pagsubok. At hindi namin kaya ito kung hindi mo kami sasamahan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pangako mong hindi mo kami iiwan.
Hindi mo kami pababayaan. Oo, makakaranas kami ng pag-iyak. Makakaranas kami ng sakit. Makakaranas kami ng lungkot. Mararanasan namin ng aming mga mahal sa buhay ay iiwan kami. Mararanasan namin ang aming mga kapatid ay mawawalan ng hanap buhay. Mararanasan namin ang kami hindi pwedeng lumabas kung gusto namin. Maraming karanasan ang pwede naming maranasan na hindi namin layunin maranasan. Subalit sa mga karanasang ito, Panginoon, malungkot man, masakit man, nandyan ka at kami kasama. Nandyan ka at kasama ka namin at hindi mo kami pinababayaan. Salamat po sa pagtahak namin sa landas ng kalungkutan, sa landas ng kalumbayan, ay papatnubayan mo kami hanggang marating namin ang dulo ng aming lakbayin na inihanda mo sa amin ng isang malulahating buhay. Salamat po sa dulo ng mga karanasang ito'y naniniwala kami, Panginoon, na meron kang inilaan sa aming mga masasayang karanasan. Meron kang inilaan sa aming mga karanasang hindi kayang abutin ng aming pinakamataas na pagkaunawa. Ang aming mga kalungkutan sa dulo ng landas na ito ay papalitan mo ng kaaliwan. Ang aming mga karamdaman ay papalitan mo ng kagalingan. Ang aming mga paghihirap ay papalitan mo ng kaginhawaan. At yun po ang dahilan, Panginoon, kaya itinataas namin sa iyo si Ate Ruby. Sa kanyang kalagayan ngayon doon sa bahay pastoral ng Plaridel United Methodist Church. Nandun po siya sa kanyang silid, Panginoon. Nandun po siya. Hinihintay ang abo ng kanyang kabiyak at ang paghihintay na ito ay hindi madali sa kanya. Ito'y may balot ng kalungkutan. Ngunit salamat, Panginoon. Ang kalungkutan ito ay papalitan mo ng kaaliwan sa biyaya at habag mo sa pamagitan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa mga taong gagamitin mo upang ang kanyang karanasan na ito, ang kanyang dinadalang ito ay maging magaang para sa kanya. Bigyan mo po siya ng lakas ng katawan. Bigyan mo po siya ng lakas ng loob. Bigyan mo po siya ng mga kapatid, kamanggagawa, kasama sa iglesia na magpapalakas at aaliw sa kanya. Tulungan mo kami, Panginoon, maging daluyan ng pagpapala, maging daluyan ng kaaliwan, maging daluyan ng kapanatagan sa buhay ni Ate Ruby. Gayon din po sa buhay ng aming manggagawang kapatid na Henry at kapatid na Resin. Tulungan mo po kaming maging daluyan ng kaaliwan sa kanila. Tuluyan mo po kami maging tagapagdala ng iyong kagalakan sa kanilang mga puso. Tulungan mo po, Panginoon, ang lahat ng taong nagmamahal sa kanila na makita nila na ang buhay ay marami pang magandang bagay ang inihanda ka para sa kanila. Tulungan mo sila, si Ate Ruby, si Ate Resi, si Pastor Henry, si Pastor Marisa. Tulungan mo sila, Panginoon, na ang biyaya ng iyong kahabagan, kalakip ang kaaliwan, at panibagong pag-asa ng buhay ay maranasan nila sa pamagitan ng pagkilos mo, sa pamagitan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Pagpalain mo po sila kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po sa mga taong nagmamalasakit sa kanila. Salamat po kala Kuya Bing, salamat po kala Kuya Dojo, Ate Myla, kay Kuya PJ, kay Bill, sa ilang kapatid sa Baliwag. Salamat po, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, namin pong inilalapit sa iyo si kapatid na Lenny Concepcion na sa panahon ng aming panambahan ay dinala ng kanyang anak doon sa pagamutan.
Di namin alam kung ano yung kanyang pinagdaraanan. Ngunit ang alam namin, Panginoon, kasama ka nilang naghatid doon sa paggamutan. At ang iyong kamay ang nagpapala sa aming kapatid na ito. Bigyan mo siya ng lakas ng loob, kasama ng kanyang anak, ang kanyang kabiyak. Bigyan mo siya ng assurance at maramdaman niya na kasama ka nila. Sa pagpapatuloy ng aming buhay, ikaw ang lagi naming maranasan. Ingatan mo kami sa panibagong linggo ng aming buhay na lalakaran. Saan man kami pumaroon, ano man ang aming gagawin. Ang iyong pagproteksyon, ang iyong pagpapala, ang lagi naming maranasan. Ang aming kapatid na sama at ang iba pang mga kapatiran na mayroong karamdaman na gumaling, patuloy mo silang palakasin, patuloy mo i-restore ang kanilang kagalingan, ang kanilang kalakasan. Ang mga kapatid namin nasa paggamutan pa, Panginoon, dalawin mo sila, pagalingin mo sila, i-provide mo yung kanilang mga pangailangan. Ang aming mga kapatid na mayroong karamdaman sa kanilang mga tahanan, patuloy mong yakapin, patuloy mong palakasin, at patuloy mong pagalingin at ang lahat ng kanilang pangailangan ay tanggapin nila mula sa iyo. Ang mga hanap buhay na mga anak mo ay patuloy mong pagpalain, ang mga pumapasok sa opisina, proteksyonan mo ang kanilang mga opisina at ang mga tao na encounter ng kanilang mga kasamahan sa opisina ay proteksyonan mo rin upang ang iyong mga anak, Panginoon, ay hindi ma-infect ng virus na nagkalat sa aming lipunan. Ang lahat ng tao na nakakasalamuhan ng iyong mga anak, Panginoon, proteksyonan mo against COVID-19 upang ang aming mga kapatiran at ang lahat ng mamamayan ay hindi na ma-infect. Gayun din sana, Panginoon, palayain mo na kami sa pandemyang ito. Madiscover na yung gamot over the counter para maging malaya kami, Panginoon, sa pandemyang ito. Ikaw, Panginoon, magpala sa aming iglesia. Ikaw, Panginoon, na magpala sa aming bayan, sa aming daigdig. Maghari ka sa amin. Sa iyo namin nilalapit ang aming bayan, ang aming iglesia, ang aming mga pamilya, at ang lahat sa aming buhay sapagkat sa iyong mga kamay, naroon ang aming pag-asa para sa buhay na ganap at kasisiya. Ito po yung aming dalangin kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Purihin ang nagpapala, Diyos ng pusong nilikha. Purihin sa kalangitan, Ama ng diwang bayan. Amen. At ngayon, mga minamahal, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoong Jesucristo, hayaan ninyo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang Banal na makapangyarihan sa lahat na nagpapalakas ng ating buong pagkatao ang siya nating maranasan sa bawat araw ng ating buhay, sa bawat paglakad ng araw. Ang hindi maubos na biyaya na mula sa ating Panginoong Jesucristo, ang lagi nating maranasan, managana sa ating mga buhay. Kalakip ang pangako ng pagliligtas, ang siya nating angkinin sa bawat araw. Ang pagkasi, pakikipisan, tanglaw, patnubay, kaaliwan at pag-ibig ng Espiritu Santo, ang siya nating taglayin sa ating mga puso. Umayo tayo na nagmamahal, nagtatapat sa Diyos at sa kapwa mula ngayon at magpakailan kailan pa man. Amen. Amen.
watching from above, following peace in faith and in love. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ay napaalalahanan ko po, maiwan po ang ating mga church council leaders and members, gayon din po si DS, para po sa saglit na ating pagpupulong-pulong. Maraming salamat po at magandang umaga po. Nawa po ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin po sa maghapon. Maraming salamat po sa bawat isang nakiisa. Gandang umaga din po sa mga taga-Plaridel at sa mga taga-Anyatan United Methodist Church. Pagpalain po tayo ng Panginoon.